Pag-aaral ng kontemporaryong issue. Inihanda ito ni Teacher Raffy. Ang layunin ng paksang ito ay nakaangkla sa most essential learning competencies. So ang ating layunin sa araw na ito ay nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ano nga ba ang contemporaryong issue? Sa iba't ibang salita. Sa Ingles, contemporary. Sa Spanish, contemporaneous. Sa Latin, contemporaneous, at contemporalis. Nakatumbas ng kasama sa, tempor at tempus ng ibig sabihin o kasing kahulugan ng panahon. Ano nga ba ang kontemporaryong issue? Ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa pangyayari, ideya, opinyon, o paksa na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Ito ay sumasaklaw sa interes ng mga tao. Ito rin ang itinatalakay sa paksa sa kasalukuyan ng binibigyang pansin ng mga mamamayan. So, pagsusuri sa larawan. Sa unang larawan na makikita natin, may mga sundalo o terorismo na nakatutok ng baril sa mga individual na personnel. Ang pangalawang larawan ay tungkol sa magkaparehong kasarian na gustong magpakasal sa simbahan. Ang pangatlong larawan naman ay tungkol sa nangyayari sa ating kapaligiran na ang may kasalanan din naman ay mga tao. At ang pang-apat na larawan ay tungkol sa karahasan at pagmamalabis ng gobyerno sa ating mga mahihinang Pilipino. Sa graphic designer na ito, makikita ang apat na saklaw ng kontemporaryong issue. Pwedeng panlipunan, pangkalusugan, pangkalakalan, at pangkapaligiran. So, paano ba ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Kontemporaryong isyung panlipunan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod. Halalan. Isang formal na proseso ng pagpapasya kung saan ang isang populasyon ay pumipili ng mga individual na hawak ng isang publikong opisina. Kontemporaryong isyung panlipunan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod, terorismo, ang paggamit ng dahas, pananakot o panindak upang makamit ang layunin. Kontemporaryong isyung panlipunan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod. Rasismo. Sa ilang kaso ng institusyonal na rasismo, may ilang pangkat ng mga lahi ang maaaring hindi mabigyan ng karapatan o benepisyo o makukuha ng preferensyal na trato. Kontemporaryong isyung pangkalusugan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod. Sobrang katabaan. Sa madaling sabi, mayroong labis o sobrang timbang ang isang tao dahil sa taba sa katawan. Kontemporaryong isyung pangkalusugan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod. Cancer. Pangunahing isang sakit na pangkapaligiran o environmental na ang mga 90 to 95% ng kaso ay itinuturo sa mga faktor na pangkapaligiran at ang mga kaso
na 5 to 10% ay sanhi ng genes. Kontemporaryong isyung pangkalusugan. Sakop sa pag-aaral ng mga sumusunod: HIV, AIDS. Pangunahing naisasalin sa pamamagitan ng hindi ligtas na pakikipagtalik, nakawang dugo at mga karayom, at sa ina tungo sa anak sa pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso. Kontemporaryong isyung pangkalusugan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod: drug addiction. Isa itong uri ng katayuan o karamdaman na mahirap tanggalin at iwasan ng isang taong nasa gitna ng kalagayan o ng taong nagumon na sa pagkasanay sa paggamit ng ganitong mga uri ng gamot, sapagkat matindi na ang kanyang pagkasugapa sa ipinagbabawal na gamot. Kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Sakop sa mga pag-aaral ang mga sumusunod: global warming, ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagpapanot ng kagubatan, pagsasaka, at iba pang kagagawan ng tao ang mga pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo. Kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod: earthquake, ang isa sa mga pinaka-nakakatakot at mapanirang pangyayari sa kalikasan ay ang matinding lindol at ang mga teribling epekto nito pagkatapos. Kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod: typhoon, isang sistema ng klima na may nakabukas na sirkulasyon sa paligid ng isang sentro ng mababang lugar. Kontemporaryong isyung pangkapaligiran. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod: polusyon. Ang polusyon ay ang pagiging marumi ng kapaligiran. Kontemporaryong isyung pangkalakalan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod: export, import. Export, pagpapadala, pag-aangkat ng produkto mula sa ating bansa patungo sa ibang bansa. Import, pag-aangkat ng produkto sa ibang bansa, dadalhin sa Pilipinas. Kontemporaryong isyung pangkalakalan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod: online shopping, pagbili ng kalakal, produkto sa online sa pamamagitan ng social media. Kontemporaryong isyung pangkalakalan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod: free trade, pakikipagpalitan ng produkto ng ibang bansa sa ibang bansa. Kontemporaryong isyung pangkalakalan. Sakop sa pag-aaral ang mga sumusunod: samahang pandaigdigan, binubuo ng iba't ibang kinatawan mula sa pambansang organisasyon para sa pandaigdigang katahimikan. Bakit mahalagang magkaroon ng kamalayan at kamulatan hinggil sa kontemporaryong issue? Bakit nga ba? So ating niyang sasagutin. Mahalaga ang kamalayan at kamulatan sa kontemporaryong issue sapagkat dito nakasalalay ang paghahanap ng solusyon sa iba't ibang suliraning panlipunan na kinaharap ng mga mamamayan sa iba't ibang panig ng daigdig. So ayun, nasagot na natin ang katanungan. Ngayon, maraming salamat po at sana po ay natuto kayo sa aking maikling video clip.